Sa muli ay good morning po uli. Bagamat mainit, buti dito sa atin ay naka-aircon tayo, no? Medyo komportable tayo. Maraming dating hindi naka-attend o kaya nandito na yung bago. Lalo na yung baby ni bagong attendees yun, no? Di ba? Tsaka yung baby, di ba? At praise God kasi ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol din sa sa ating youth o kabataan. Most lali dati ay mga chikiting pa tayo, di ba? Ngayon mga dambuhala na tayo, di ba? So, yung dati dalaga, ngayon dalaga pa rin. So, dapat hindi tayo manatiling dalaga o kaya manatiling binata. Kung tayo nasa edad ng na alam nyo na, baka tayo ay mahuli na sa biyahe, di ba? So, meron bang tinatamaan? Wala naman. Ano lang 'yun, saying lang 'yun, tsaka encouragement lang 'yun. Kasi kung talagang mag-stay tayo ng single, stay single, di ba? Wala namang masama doon. Kung pangarap mong mag-asawa, magkaroon ng pamilya, maganda rin yun, mabuti rin yun. Amen ba? Diba? Kasi dati, single ka, din may mga ka ngayon, kapag asawa, nagkaanak na. Tapos, kami, darating din sa panahon na yun na magkakaapo, okay, magkakasawa yung mga anak namin. No? Parang hindi naman kami nagmamadali. Hindi naman, kasi reality naman, di ba? Doon naman talaga patutungo yun, di ba? Patutunguhan. Kaya minsan ang nagiging tendency, yung mga anak natin medyo naliliis minsan, di ba? And then sana bumabalik din, kumbaga konti lang at bumabalik din ng yung tamang landas. Amen ba? So ang pag-uusapan natin ngayon ay paki-flash yun. Remember your Creator. So ito po yung pag-usapan natin sa umagang ito. Siguro nahulaan nyo na kung saan kung kinuwang libro to sa Bible. Ito po yung nagmula sa Ecclesiastes. So siguro bago tayo mag-umpisa, mag-pray muna tayo. Yes Lord, maraming salamat po sa umagang ito. At binigyan nyo kami ng chance upang makarinig, maka-attend Lord, makarinig yung bagong mensahe sa umagang ito at tumimo po sa aming isipan at puso, Lord, upang ito ay maisapamuhay namin araw-araw. Thank you, Lord, sa umagang ito dahil bagamat mainit, Lord, ay nagsikap kaming makapunta rito upang ikaw ay papurihan, pasalamatan at takilaan, Lord. Thank you, Lord, sa umagang ito. Wala na po kaming lubos na gawin, Lord, upang kayo lamang ang aming pupurihan at papasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, yung Book of Ecclesiastes ay isang unique na na libro sa Bible. Very poetic, tsaka profound. Sabihin, malalim. Kumbaga, parang mahirap siya intindihin. O bakit nandun na agad yun? O sige, mamaya na yan. So, kung nabasa niyo yung Ecclesiastes o mga ngaral, siguro aware kayo kung ano yung nilalaman nito. As you know, the author ng Ecclesiastes, sino ang sumulat? Sino ang nakakaalam? Meron ba? O si Solomon. So si Solomon, tinatawag niya yung sarili niya as preacher o kaya teacher. Sabi niya. And then, si Solomon, kaninong anak si Solomon? O sino ama niya? Si King David. Pangilang King of Israel si Solomon? Pangilan? Pangatlo. So si Saul, tapos si David, and then sumunod yung yung anak niya, si Solomon. So, yung ibang scholar naman, nagdi-disagree kung sino talaga sumulat ng Ecclesiastes. Pero, ang ibang author naman ito yung libro na to ay si King Hezekiah. Ang sinasabi, yung talagang, kumbaga, ito yung other author.
He also rich and wealthy, kagaya ni Solomon. Mayaman at very rich ang kanyang buhay, yung kanyang panahon. Pero hindi tinutukoy dito na in Ecclesiastes kung sino mismo ang sumulat. Meron ilang talata na nagsasabi o palatandaan sa konteksto na maaring ibang taong sumulat ang ibang bahagi nito. Pagkatapos na mamatay ni Haring Solomon, 100 na ang nakakalipas yun sa kanyang pagkamatay. Pero gayunpaman, ang kinikilala o pinapaniwalaan ay si Solomon ang sumulat. And then si King Hezekiah ay nag-participate din sa pagsusulat ng Proverbs, Book of Proverbs, si Hezekiah. Yung kanyang servants, pero guided naman ng Holy Spirit. So malamang tama ang hinalang naman nagsasabi na merong bahagi si King Hezekiah sa sumulat ng Ecclesiastes. Kumbaga, sila? Combine, no? Nag-combo. So ang Book of Ecclesiastes ay isang aklat ng pananaw, perspective. Ang sinasabi ng preacher o si Solomon ay nagpapakita ng depresyon na nagbubunga sa paghahanap ng kaligayahan sa makabundong mga bagay. So itong Ecclesiastes ay binibigyan tayo ng chance na tignan ang mundo sa pananaw ng isang tao. Though matalino siya, he's very wise, ay nagtangka na hanapin ang kahulugan ng buhay sa mga temporal things, yung mga pansamantala lang, hinahanap niya. So karamihan dyan, sa worldly pleasure ay sinatiksik niya, i-research niya ng mabuti, pero wala siyang makitang hindi nagbibigay ng kasiyahan yung mga bagay na yon. So yung last chapter ng Ecclesiastes, ito yung pag-usapan natin sa Ecclesiastes 12 verse 1. Ang sabi diyan, remember your Creator in the days of your youth, before the days of trouble come and the years approach, when you will say, I find no pleasure in them. So sa sa ibang version naman, sa NLT, don't let the excitement of youth cause you to forget your Creator. Honor Him in your youth before you grow old and say, life is not pleasant anymore. So anong sinasabi ng akda dyan? Remember your Creator. Alalahanin natin ang lumikha. Unang-una, alamin mo kung bakit ka nilikha. Ano ba ang purpose mo? Ang purpose mo ba ay kumain lang tsaka uminom, matulog lang? O ang purpose mo lang ba mag-cellphone maghapon? Diba? Ganun. Isa lang dapat alamin natin. So ano ba purpose ng ng creation? Kung bakit tayo ayun. Ayan. So number 1, sinasabi diyan, to fellowship with God. Kumbaga, tayo ay mayroong companionship. Mapaniig natin ang Panginoon, makasama. Sa creation pa lang, sa una, si Eva at si Adan, talagang live na nagpag-usap sa Panginoon. Naririnig na yung presensya, nadadama nila. So ang gusto ng Panginoon, ang purpose natin, companionship, makipag-usap sa ating Panginoon. And then, pangalawa dyan, sabi, to be fruitful. Hindi lang sinasabi ng Panginoon, magpakarami kayo. Diba? Nasasaad din niya sa na yung kanyang creation, yung lahat ng lilika, ang purpose niyon ay dumami. Diba? Yung mga halaman, diba? Tsaka mga damo, kusang dumadami yan, kumakalat. Kumbaga, nagse-self-propagate. Sabihin, nabubuhay na mag-isa yan. Hayaan mo lang, di ba? Parang aso, kaaskal, Pabayaan mo lang, nabubuhay na matagal yun. Compared sa mga may breed, di ba? Yung may breed na aso, talagang, talagang puspusan mo nga alagaan yun. Di ba? Yung askal, hinahayaan mo lang dyan, Mas mauna pang mamatay yung may lahing aso kaysa sa askal, di ba? So, ganun din yung creation ng Panginoon. Dumadami yung purpose natin kung bakit tayo nilikha. And then yung pangatlo, enjoy it. Yung buhay natin,
Your life must be enjoy. So dapat maano naman tayo, ma-enjoy natin yung buhay natin habang nandito tayo sa mundo. According to the author, ang best time daw to think about God, remember Him, ay yung sa panahon ng iyong kabataan. Bago ka tumanda o dumating sa panahon na ikaw ay mahina na. So marami tayong kabataan dito, di ba? Taasan kami ng mga kabataan. Wow, ang dami. Parang halos lahat ah. Yeah. Sana nagtaas din pala ako, no? So ngayon, i-identify ko muna natin kung ano yung meron sa mga kabataan. At ano naman yung mga wala sa kanila. Yung things that they have and don't have. Diba? Kanina tinaas na yung mga kamay nyo, diba? Kung sino yung mga kabataan. Ano ba yung meron kayo sa kabataan ngayon? Diba? Diba siyempre hindi naman kayo umuusbong, siyempre may magulang kayo, diba? So yung number one, may magulang kayo. Meron kayong magulang. Yung magulang na nagpo-provide. Meron ba kayong, siyempre yung mga bata, di ba, pagkagising mo, may almusal agad, di ba? Kakain ka na lang, chichibog ka na lang. So yun yung meron ka. No? Parang ngayon, ang iba na ngayon, minsan hindi na nagluluto eh. Ipindot na lang. Ano almusal? Gagrab na lang. No? So medyo tinatamad na magluto. So yun ang meron ka ngayon, yung parents mo, nagpo-provide, tsaka nagdidisiplina yung parents. Diba? Kasi kung di mo mahal yung anak mo, hindi mo didisiplinahin yan. Diba? Hahayaan mo lang yan. Hahayaan mo lang ba yung anak mo na manatili sa kasalanan o sa mga hindi dapat gawin? Siyempre, dapat sasaway natin. And then, kung ikaw ay pinanganak na yung parents mo, mananampalataya na. So, mas magandang pangyayari. Yung iba naman, pinanganak, may pananampalataya sa Panginoon, pero mali naman. Lihis naman. So, ang mga ganun yung merong, ang mga anak. And then, tumingin lang kayo sa ating, sa paligid natin, no? Mga kapatiran, meron din kayong yan. And then, yung mga tito at tita nyo, nandito. Meron kayo yan. Tsaka yung mga workers, andyan. Tsaka yung mga church member, di ba? Nandyan. So, yan yung meron ka ngayon. And then, ano ba yung mga bagay na wala ka? So, ang merong wala ka ngayon, maaari, yung wisdom tsaka yung experience. Daddy ko tsaka mami ko, ito lang natapos. High school lang natapos. Samantalang ako, cum laude ako, valedictorian ako. Mataas ang pinag-aralan ko. So, hindi po yung academic yung tinitignan. Yung wisdom na tinutukoy natin dito, yung godly wisdom. Tsaka yung experience ng magulang. Diba? Diba, may sinasabi, experience is the best teacher. O kaya naman, papunta ka pa lang ako, pabalik na ako. Kasi kaya pabalik, may nalimutan pala. So yun, no? Kumbaga, mas marunong ang magulang, mas maraming alam. And yet, kung tinitignan mo yung point na mataas yung pinag-aralan mo, tapos ito lang ang inabot ng magulang mo, so hindi po yun ang ating tinutukoy dito. Yung godly wisdom. Yun yung wala ka for the meantime. And then, ano pa yung wala ka? Promise of a long life. Diba? Yung mga kabataan, di ba? So, wala pang katiyakan na tatanda ka. Hahaba ang buhay nyo. Unlike sa amin, medyo nagkakaedad na kami, so medyo papunta na kami doon sa old age. So yung mga bata, so wala pang katiyakan yan. Kung tatanda ka nga, kung puputi ang buhok mo, so wala pa yun. Diba? O ano pa yung promise na hindi ka magkakaroon ng long life dahil hindi sa pagsunod sa magulang. Diba? Kasi pagka kasi bata, di ba, mapusok yan eh. Agresibo pagka bata, di ba? Yung kabataan ko, ganun din eh. Di ba? Yung mga exciting things, tsaka yung mga ginagawa mo ng kabataan mo, nagagawa mo. Pero, syempre, kung matigas ang ulo mo at di ka sumusunod, di ba?
Di ba, may marami nagmumotor dito. Eh, kung teenager ka, di ba, nakikita mo yung mga teenager, ang maharurot magmotor. Wala pang helmet, no? Kasi minsan nagdadrive ako yan, nagdadrive na talaga ako palagi. Bilang may sisingit. Tapos, hindi pa naka-helmet, oh. Pabangking-bangking pang ganyan. So, yung mga ganung pagkakataon, eh, malamang, hinahanap ng kamatayan. O kaya, sa hindi pagsunod sa magulang, o huwag kang magpapagabi, o huwag kang pumunta dito, huwag mong gawin yan. So, maaring mawala o malagay sa peligro ang buhay. Kaya walang promise na hahaba ang buhay nila. So ano pa? Ano wala pa ang mga kabataan? Yung wala pa yung mature, no? No mature view of sin. Diba? Ang kabataan, madalas magkasala yan. Kumbaga, easy lang sa kanilang gumawa ng pagkakamali. Kumbaga, ini-ignore nila yung kasalanan. Diba? Lalo na yung pagsisinungaling, di ba? Minsan, nagiging routine na lang yung pagsisinungaling. Kahit sabihin mong konti lang, maliit na sinungaling, yung pagsisinungaling mo, magiging habit na nila yan. Di ba? Kasi kung ano ang uso ngayon, ano ang trending ngayon, yun ang gusto nilang gawin. At di man nila namamalaya, nakasalanan pala yun. Dapat pala, maging conscious tayo kung kasalanan ba ito o hindi. Lalo na kung ikaw ay nakakahabilo sa mga tao. Diba? Kasi pag ang mga bata, siyempre nasa loob kayo ng pamilya, ng katahanan nyo, hindi pagka nasa labas ka na, doon mo matetesting yung bata. Diba? Kasi iba-ibang klaseng tao na yung makakasama niya. Diba? Merong good, may bad, may merong konting bad, may konting mabuti. So halo-halo. Kaya yun yung medyo danger, no? Na yung view of sin, hindi nila masyadong iniintindi. Diba? Kumbaga sa Japanese, yung kamikaze drive. Diba? Yung kamikaze, sabihin, yung talagang bahala na. Yun eh. Diba? Diba sa basketball, pag kamikaze drive. Talagang, kahit andyan, dami mo bantay, 3, 4, sasagasaan mo yun, kamikaze drive yun. Diba? Ayun ang parang description ng mga bata. So si Solomon ay nagpe-present ng pictures of life na nakatouch sa bawat picture. Yung practical na reminders o paalala para sa mga tagapakinig niya. So ito yung isa. Number 1, life is a gift. Yan. Naniniwala ba kayo na ang buhay nyo ay isang bigay o isang regalo mula sa Diyos? Amen. So dapat i-enjoy natin. In order to accept life bilang regalo o gift ay matutunan natin mag-enjoy lahat ng binigay ng Diyos. So meron tatlong bagay o tatlong instruction na bago natin ma-enjoy yung buhay natin na binigay ng Diyos, meron akong bibigay tatlong Ito yung nasa Ecclesiastes 11. Ito yung rejoice, number 1 natin. So bago natin ma-enjoy yung buhay natin, ito yung dapat muna natin masunod o kaya magawa. Rejoice in youth, knowing what is coming. Kita natin yan sa Ecclesiastes 11:9. Yan. Ang sabi diyan, young people, it's wonderful to be young. Enjoy every minute of it. Do everything you want to do and take it all in. But remember that you must give an account to God for everything you do. So yun, nabanggitin natin kanina, no? Na yung kabataan natin ay yung pinaka best time. Si Solomon, instructed ang yung mga bata, lalo ni mga young people, na i-take advantage in the days of youth. Bago dumating yung days of, baka may tamaan darkness. Days of darkness. Darkness, ito yung pagtanda. Sabi ng preacher, o si Solomon, was not suggesting na yung mga young people, mga walang problema. O kaya hindi nasasaya. O kaya naman yung mga matatanda, katulad nila, yung mga matatanda, na kami, malapit, walang kasiyahan na madarama.
So gumagawa lang naman si Solomon ng generalization na ang youth is the time of enjoyment. Sabi diyan. Bago dumating ang problema ng pagtanda. So habang nabubuhay, magpunyagi tayo, okay, magsaya, mag-rejoice. But the preacher gusto niyang i-consider our mortality. Yung respond natin wisely in our imminent o yung ating nalalapit na kamatayan. Siyempre, hindi namang habang buhay, bata, di ba? Darating din yung pagtanda. Parang mauulit na naman. Days of darkness ay coming. At sabi niya, ay madami yan. No? Worst years, tapos hardest years of life, ay darating yan lahat sa atin. Kaya yung mga young people, mga kids, you have to observe yung ating mga puso, no? Tsaka yung eyes natin. Kasi yan yung masyadong ginagamit ng kalaban sa mga kabataan. Yung mata, tsaka puso. Pwede yan yung mga magkasala. Sabi nga sa Proverbs 4:3, di ba? Hindi ko na nailigay dyan eh. Ang sabi doon, guard your hearts. Kasi ito yung pinaka-deceitful of all things. Ang mga kabataan kasi ay yung inaatake talaga. Kaya walk in the ways of heart. So mami, balik mo doon sa una. Ayan. Walk in the ways of your heart. Ito po hindi po in-encourage na to go on a youthful fling and satisfy the sinful desires ninyo. Diba? Sabi diyan, do everything, no? Gawin yung lahat, yung mga kabataan. Tapos nakalagay diyan, parang patipatot panabla, no? Take all in, diba? So hindi ibig sabihin gumawa tayo ng mga na hindi naman nakakalugod sa Panginoon. Diba? Kasi nakakalimot eh. Diba? Ang mga bata kasi parang dapat sila bigyan ng vitamins. Nung ini-advertise ni Kuya Kim ba yun o yung bigyan ng Memory Plus. Kuya Kim ba? O yun. Kasi mga bata minsan ngayon makakalimutin. Mas makakalimutin sa matatanda eh. Diba? So, yung fling, sino alam ng kasi madalas sa mga young people na nangyayari dito, yung fling ay ito yung sinasabi na young serious romantic or sexual relationship ng dalawang tao. Ibig sabihin, walang commitment o kaya hindi malalim yung kanilang yung relasyon. Kumbaga parang parang mga one night stand. So iwasan natin 'yun. So mga kids wag muna tayong mag-engage sa mga ganyan. Si Lord muna, remember the Creator, and then siyempre kung may pamilya at kung nag-aaral ka pa, pag-aaral ang atupagin. Sa halip ay reminder sa inyo mga young people to enjoy the special pleasures na nabibilang sa inyo. At hindi nyo na ma-experience again in a quite the same way. Diba? Kaya yung anuman ang ginawa natin will put into judgment. Kaya kung ano yung sinasabi niya, kung ano yung ginagawa, everything that you do, tsaka yung all in. So, yung ginawa natin, accountable din tayo sa ginagawa natin. So, dapat mag-isip ng mabuti. Ang Diyos ay, God give us all things richly to enjoy. Makikita natin yan sa 1 Timothy 6:17. Pero laging mali ang nai-enjoy ng the pleasure of sin, di ba? Kaya mga young people na nag-i-enjoy yung buhay nila, na nasa sa kanila yung kalooban ng Diyos, ginagawa nila yung kalooban ng Diyos, will have nothing to worry about the return of God. Ganun din tayo matatanda, di ba? Kung sumusunod tayo sa Panginoon, ginagawa yung kalooban, magwo-worry pa ba kayo? Hindi na, di ba? Nothing to worry. Mag-worry ka pag hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, mayroong judgment. And then, ito yung pangalawa na pwede natin gawin, yung instruction. Hindi ko pa nabigay yun. Okay lang. Number 2, remove.
So ano ba yung tatanggalin natin? Ano ba yung aalisin natin? Makikita natin yan sa Ecclesiastes 10. Parang nailagay ko ba dyan? Wala. So mamaya naman. Ecclesiastes 10. Tignan natin ha. Hindi ko nailagay eh. Tignan natin yung Ecclesiastes 10. Sa 10, Ecclesiastes 11 verse 10. Ito nakita ko na. Sabi dyan sa Ecclesiastes 11 verse 10, so refuse to worry and give your body healthy. But remember that youth with a whole life before you is meaningless. So ano yung dapat alisin? Nabanggit na dyan. Worries, tapos anxieties sa mga young people must put evil away from their flesh. 2 Corinthians 7:1. Because you have these promises, dear friends, let us cleanse ourselves for everything that can defile our body or spirit, and let us work toward complete holiness because we fear God. Ito pa yung concerning sa married life. No? Sabihin, you must abstain from sexual immorality. Huwag lumahok o umiwas. Yan ang madalas na nangyari, di ba? Nabanggitin natin sa mga young people today. Siguro, sasama na rin natin yung mga young adult. Yung worries mo, anxieties mo, mga alalahanin, wala kang peace. Makakaparaning yan, di ba? Sa mga bata, matanda, pwede din. Kung tayo ay namumuhay sa kalooban ng Diyos, sigurado, meron kang peace. Amen? May peace ka, di ba? Makikita natin yun sa Philippians 4:6. Hindi ko yata nailagay dyan. Alam na natin yung 4:6, no? Yung don't worry about anything. No? Instead, panalangin mo about everything. Tell God what you need, ano yung kailangan mo. At pasalamatan mo sa lahat ng ginawa niya. Yun yung nilalaman ng Philippians 4. So yung praise na childhood or youth are vanity, sabi diyan. Yung sa kaninang binasa natin sa 11:10. Kasi sabi ng author, no, the best time or the best way to have a happy adult life at contented old age is to get a good start early in life para ma-avoid o maiwasan natin yung mga bagay na nagkakaroon ng trouble later on. So mga kabataan who take care of their minds and bodies, na-avoid yung destruction, no, or destructive sins of the flesh and put up good habits sa kalusugan nila and holiness. So meron silang better chance na magkakataon na magkaroon ng masaya, no? Walang problema masyado yung adult years nila. Kaysa sa those who sow their wild oats. Nabasa niyo na ba yan? Narinig niyo na ba yan? Ang ibig sabihin ng sow their wild oats, ito po yung mga panahon ng mga buhay mo, panahon ng buhay mo na gumagawa ka ng mga exciting things. So. Ito yung nabanggit natin kanina. Tapos nagkakaroon ka ng mga lots of sexual relationship. Sa sexual relationship, yung mga bagay na gano'n, marami kang makukuwang diseases, di ba? So marami tayong makukuha dyan. No? Yung standard, hindi standard, STD. Ayan. Tapos tsaka HIV. So young people, beware, no? Yan din yung mga irresponsible behavior while young. Yung ibig sabihin yan. Ibig sabihin ng youth o kabataan ay parang transient. Ayun. Ang ibig sabihin ng transient, yung pagka-transient, hindi lang ito yung nangungupahan ka ng punta ka ng staycation, maghanap ka yung transient, hindi po, pero mayroong rin yung, siyempre, magta-transient ka, gagamitin mo yan for a short time, di ba? 3 days, 4 days, depende sa agreement nyo. Mag-stay kami ng 1 month dito, pero short time pa rin yun, kumbaga, short period of time.
So, ganun din ang kabataan. Mararanasan lang natin yan. Maiksing maiksing panahon lang. Dati ako, teenager, ngayon, anong edad na ako? Tapos, lalaki na ng mga anak ko. Malalakas kumain, di ba? Malakas mang kumain sa'yo. Siyempre, ganun. Pagkabata, malalakas kumain. So, ganun yung dinidescribe yung kabataan. Parang transient, no? Lilipas din yan. Mas matagal pa yung pagtanda natin kaysa sa kabataan natin. Kasi below 25, bata pa yun. Yun yung bata yun. Above 25, medyo na yan, tumatanda na. Diba? So, ganun din kayo mga kabataan, no? Yung mga precious years nyo, go by so quickly. Diba? And we must not, wag natin sayangin yung opportunities, no, sa paghahanda sa future. May future kayo, di ba? The Hebrew word translated youth, pwedeng ibig sabihin, the dawning. Or, blackness of hair. Nabanggit na naman yung blackness. Sorry. Blackness. Wala pa. Baka nag-brown out. Ayan. So, di ba? So, sorry natatapat lang, Kuya Lorenza. So, yung youth ay talagang time of oras ng dawning. Ano ba ibig sabihin ng dawning? Madaling araw. Di ba? Yung pasikat pala ang araw. Di ba? Kaming mga matatanda, ito yung palubog na araw. Di ba? Malapit na tayo sa takip silim. Ito bukang liwayway. So therefore make the most of those dawning years sa mga kabataan. Yan, dawning years niyo na yan. Itong sino below 25? Ang dami na namang taasa, no? Ganun tayo. Below 25, So yung ganyang age nyo, dapat hindi nyo sinasayang yan. Di ba? Kasi hindi nyo na makikita uli yan. Di ba? Dati, makapal ang buhok mo. Ngayon, may nipis na. Iba, wala na nga, di ba? Diba? Dati, unat. Ngayon, kulot na. Di ba? Diba? Kasi lilipas din yan. Hindi mo na rin makikita yan. Alin hindi makikita? Yung buhok? Hindi, nandiyan pa rin yung buhok. Diba? So, sabi nga ni Charles Spurgeon, sabi niya, youthful sins lay a foundation for age sorrow. Sabi niya. Diba? Yung kasalanan mo ng kabataan, magdudulot lang ng sorrow. Pagtanda mo. Ano ba yung sorrow na tinutukoy dyan? Yun yung mga vexation, inner pain, anxiety, worries. Sa inner pain, napapaloob yan yung mental, tsaka emotional pain. Yung vexation, yung pagkainis, pagkayamot, o yan lang dadalin mo, magkakaroon ng sorrow talaga yan. So next, yung ating pag-usapan, yung remember. Yung pangatlong instruction na to, no? Remember. Ito yung unang natin pinag-usapan kanina, yung 12 verse 1 sa Ecclesiastes. Remember your Creator. So ito yung pangatlong instruction, ibig sabihin, more than think about God. Pay attention, ibig sabihin, pay attention, bigyan ng pansin, consider with the intention of obeying. Ito po yung Solomon's version ng Matthew 6:33. Sino nakakala ng Matthew 6:33? Diba? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So gaano kadali ba? Or how easy it is to neglect o pabayaan natin ng Diyos when you're caught up in the enjoyments and opportunities of youth. Alam natin na tatapat na naman. Iwasan ko na lang, no? Hindi, yung mga evil days na lang, yan. Evil days ay darating mga yan. So dapat maglagay tayo ng good spiritual foundation. Hindi yung foundation na spiritual po pinag-uusapan. As early as in life as possible. Diba? Katulad din natin, sila Raymart, saka sila Lawrence, yung mga youth leaders. So,
ano yun, maganda yung hangarin ng atin na natitrain nila yung ano, yung mga youth. Kasi dati silang youth eh. Yan, sila Kuya Raymart. Oh. Youth pa rin naman yan. Cute pa rin naman, di ba? Di ba? Tapos ngayon may asawa na siya, di ba? Pati sina Dave, oh. Magiging daddy na, di ba? Oh. Daddy Dave. Oh. Dating youth, ngayon daddy you, no? Daddy you. So, dapat magkaroon ng mas maaga para kasi pagka yung parang athlete yan, di ba? Athlete. Swimming. Bata pa lang tinitrain na yan. Hindi yung adult ka na tsaka kang mag-train ng swimming tapos magko-compete, makikipag-compete ka. Hindi ganoon. Ang training bata pa lang, di ba? Isa nga siguro mga 1-year-old lang, isa inahagis sa swimming pool kung dedicated talaga yung magulang na maging swimmer yung anak. Talagang baby pa lang, hinahagis sa swimming pool. Malangoy mag-isa. So paglaki noon, mga teenager, naku, bihasa ng mag-swimming yun. So ready to to compete. So dapat i-absorb niyo yung mga natututunan natin, mga youth. Ginagawa niyo sa youth service, and it is Sunday service, i-absorb natin. Kung binabanggit ni Solomon ang youth, remember your Creator in the days of your youth. Ibig sabihin, you must enjoy your life in all stages of your life. At huwag natin kalimutan, in the enjoyment that you are accountable. So binanggit na natin kanina yon. Mga youth, accountable po tayo, huwag kalimutan. Hindi basta-basta yung ginagawa natin na binabaliwala niyo yung ginagawa niyo. Mabuti man yan o masama, may paghahatol. Or meron tayong responsibility. Sabihin. So wag nating isipin na wag mag-enjoy. Kung sabi ni Kuya Randy, parang accountable naman kami mag-enjoy . So ibig sabihin, o kaya pipigilan naman for having a full life. It's only to inspires us yung sinasabi. Kasi pag sinabing judgment, hindi lang yung husga ng masama. Hahanapan din ng Diyos yung walang ginawa. Tsaka yung hindi nag-enjoy. Kasi sasabihin ng Diyos, kumusta ka na? May ginawa ka ba? Mag-enjoy ka ba? Sabihin. Sabi ng Diyos, binigyan kita ng mata para marami kang makita. Binigyan kita ng tainga parang maraming marinig. Marinig na musika. Diba? So gamitin natin yung tenga sa musika naman, hindi naman yung pagka antalas nung pangdinig mo, yung mga chismis naman naririnig mo. So hindi naman yun, ang ibig sabihin. Sabihin yung mga magagandang salita ang dapat marinig. Binigyan ka ng kamay para ng Diyos para maraming magawa. Yung paa para maraming marating. So ano ginawa mo sa buhay mo? Sinayang mo ba lahat yun? Binigyan ka ng talent, kumanta. Kumanta ka lang ba sa CR? Dapat dito mo gamitin yung kanta mo. Binigyan ka ng kakayanan ng magsulat, maglingkod. Binigyan ka ng kayamanan, di ba? Para i-share din siyempre, tsaka i-enjoy mo din yung kayamanan mo, yung pinaghirapan mo. Kasi bihira, hindi naiisip ng mga bata ngayon yan. Diba? Ano nga ba yung ko? Ano ba yung kakahamtungan ko? Ano ba yung kahinatnan ko? Kasi madalas isipin ng mga tao, anong kakainin natin mamaya? Diba? Pagbaba pa lang sa sasakyan, di ba? Mamumobile kami. Daddy, anong kakainin natin? Pababa lang natin, kakainin agad yung nasa isip mo. Tapos sabihin, ano ang susuot ko bukas? Yung naiisip. Tapos siyempre, mga bata, ano gimmick? Pero ngayon, meron tayong gimmick. Yung naiisip, karamihan, di ba? Ano ang gagawin natin? Kaya sa pagtanda, kadalasan pag matanda ka na, at marami kang hindi nagawa, at medyo nahuli-huli na ng konti, tsaka mo maiisip yun. Di ba? Sayang, hindi ko pala nagawa yun. Dapat, nung bata pa lang ako, ginawa ko na yun. Kaya si Solomon, bata pa lang, pinapaisip niya na yun. Yung ganung mga bagay. Ang wisdom kasi, yung katalinuhan, hindi lang sa matatanda. Hindi lang sa matatanda. Binibigay din niya sa mga bata.
Bakit? Para ma-i-apply din nila sa mahaba pa niyang buhay. Diba? Hanggat maaga. Diba? Paano kung may wisdom ka sa bandang huli na? So, maikling panahon na lang yun. Pero pag bata, mahaba pa, di ba? Mahaba pa yung pise, mahaba pa yung kalakasan nila para magamit yung wisdom na yun. So, verse 2 tayo, verse 2. Sabi diyan, before the sun and light and the moon and stars grow dark and the clouds return after the rain. So, yan, no? Remember your Creator. Bago lumabo ang mga mata. Hindi ibig sabihin sa yung araw dumilim, tapos yung buwan dumilim din, tsaka yung stars. No? Ibig sabihin niya, bago lumabo ang ating mga mata. No? So remember God, sabi diyan. Remember God. Yan. Remember life to live before you get too old to see well. Diba? So bago pa lang lumabo yung ating mga mata, hindi tayo masyadong makakita. Gumagamit na tayo ng eyeglasses. Diba? Alalahanin natin ang Panginoon. Sa ngayon, kung matanda ka na at marami ka nang nakita sa buhay, di ba nanay, wag na sumama ang loob. Okay, magtampo kasi sulit na di ba? Nakakota na. Diba? Kaya payagan na natin yung mga young people, makakita naman, di ba? Makakita ng live. Tapos yung mga pakpak nila, to fly their wings, di ba? Parang ibon, no? Makapunta sa mga lugar, to go places, to experience things. Kasi dahil bagay pa yung health nila sa ganung activity, sa ganung karanasan. Kaya enjoy natin yung far sights while young. Diba? Sino yung mga bata rito na wala pang salamin? Bata. O yan. O sabihin, enjoy nyo pa yung mata nyo, no? Hanggat kita nyo pa lang, may magandang babae, kita pa lang, ganda, Tapos, kita pa yung mga, yung mga magagandang tanawin, i-enjoy natin hanggat kaya pa. And then, sa mga tatanda naman, near, enjoy near sights when old. Diba? Ako, nagagamit na ako ng salamin sa pagdadrive, malayo. Dati hindi, malinaw One time na hindi pa ako gumagamit, parang ang lalabo ng paningin ko. Yung yung mukha ng tao, magpa-pass by. Walang mukha, malabo. Tapos gumaganon ko. Yung pala, talagang lumalabo na yung mata ko. Kaya bago pa lang, enjoy na natin yung mga bata, yung mga malalayong tingin. Kaya bata, malalayo pa ang tingin nyo. Sa matanda, malalapit na lang yung pinagagawa. Di ba? Hindi na masyadong strenuous. So di po tayo tinatanggalan ng paningin, kundi naiibala yung ating na-enjoy. Diba? Hindi namang habang buhay na matanda ka na, tapos yung pambata, ginagawa mo. Diba? Huwag natin baliktarin na minsan, yung bata, ang ginagawa, yung pang matanda. Kaya dapat ang tao, walang bitterness. Diba? Sabihin, ang tanda ko na, ang labo ng mata ko. Hello, once upon a time, di ba? Ang linaw-linaw ng mata natin, di ba? So, siyempre, pag tumatanda ka na, lalabo na yan. Natural yan. Naubos-ubos yung youth mo, wala ka naman na nakita o natingnan, kasi yun yung dahilan, kung wala ka nakita nung kabataan mo. Kasi ang poverty is a terrible enemy sa ating mga Christian. Yung kasi paano maiisip na yung poverty a terrible enemy? Diba? Kasi we are not able to see yung beautiful places. May experience natin yung mga beautiful things na simply because of poverty. Kaya ang kalaban ng tunay na makadiyos ay kahirapan. Ang tunay na pagiging makadiyos, we create wealth, we create money, di ba? And share wealth, enjoy yung wealth din natin. Yun yung doon, yung point doon. So verse 3, sabi diyan, next na tayo.
When the keepers of the house tremble, and the strong men stoop, when the grinders cease because they are few, and those looking through the windows grow dim. So yung mababasa nyo, parang hirap intindihin, ano? Kasi sinabi ko na kanina, mention na very poetic yung Ecclesiastes. Yung nga, hindi ko na maintindihan to eh. Ang lalalim eh. So again, remember your Creator, sabi dyan, bago humina ang iyong mga tuhod. Bago ka mapayuko, dating diretsyon-diretso, no? Tapos erect na erect. Bago malagas ang iyong mga ngipin, bago umuga ang iyong mga ngipin, siyempre, parang pasunod na yung malagas ang buka. So, bago malagas ang buhok mo, bago lumabo ang iyong mga mata, in other words, remember your Creator. Dahil ang katawan ay, before your body depreciates. Parang kotse lang, di ba? Nadi-depreciate ang value ng kotse, di ba? Mga 5 to 6 years, na yun? Bababa na value. Tapos nag-uumpisa na rin masira yan. Galabasan na sira. Ganun din yung ating katawan. Pagka mga 40, umabot ka ng 40, medyo tumatagilid-tagilid na yung health natin yan. Maglalabasan na yung mga yan. Mga tililing, no? Hindi, yung mga sakit-sakit natin, di ba? Ang sakit ng likod ko. Daddy, lagyan mo ko ng salompas. Di ba? Masakit yung aking kasukasuan. Tapos hindi ka na makatayo, no? Ako, pagising ko sa umaga, natatawa si Tess eh. Parang hindi ka kasi pag di ako makayuko. Kasi ganun pa lang ako. So, sign na po na ng old age yan. Pero ano sabi ng Panginoon? Alalahanin natin siya. Your body or physically depreciates. Ang sabi nga ni Paul, di ba, sa 2 Corinthians 4:16, outwardly we are wasting away, yet inwardly we are renewed day by day. Diba? Ayan. Diba? Therefore, we do not lose heart. Though outwardly, yung panlabas natin, we are wasting away. Yet inwardly, we are renewed day by day. Diba? So, yun ang kagandahan na umiidad, na nasa Panginoon. Kahit humihina ka, ang ating katawan ang katawan naman natin ay humihina, ang lumalakas sa atin, yung espiritu. Kapag parang lumuluma ang ating katawan o ating physical body, araw-araw, pwedeng maging bago at batang-bata ang ating espiritu. Because we are always be renewed, sabi diyan, by the Lord, araw-araw. Ano ang isang major lesson diyan? Sabi diyan, eat hard food while you are young. Enjoy soft diet when old. Ako, naranasan ko na no? Yung kabataan ko talagang, bisan kahit hindi na chinachap, subol. Kahit buhok, subo. Pero pagka nagkakaedad na, talagang chinachap ng mabuti, di ba? Kasi lumiliit na esophagus natin. Oo. Kakain ka ng buong manok, babara na yun. Kung bata ka, medyo malaki pa yun, kasya. Pagka tumatanda ka, kumikitid, no? So, pati yung ngipin natin, siyempre, soft diet eh. Kailangan soft na yung kinakain natin. Sa mga bata, kahit matitigas, kaya yan. Matalas pang mga ngipin yan eh, di ba? Hindi pa lagas, di ba? Hindi pa pustiso, di ba? So, wag po nating baliktarin yan, no? Dapat ibagay yung panahon, ang enjoyment. Kung bata ka, ito ang bagay mong gawin. Kung matanda ka, ito yung bagay mong gawin. Diba? I-mention na rin natin kanina yan. So, verse 4, ang sabi dyan, verse 4 na tayo, when the doors to the street are closed, tama ba? And the sound of grinding fades, when people rise up at the sound of birds, but all their songs grow faint. So, alalahanin mo ang iyong lumikha sa panahon ng iyong pagtanda. Kanina, bata. Ngayon, pangmatanda na yung pinag-usapan natin. No? So, when the year comes, deaf to loud sounds, sensitive to soft sounds. So, binanggit ko na rin kanina, no? Sinisigawan mo na yung matanda, hindi ka pa marinig. No? Na-experience ba ng matanda yon? Hindi naman. Para mo lang umaamin, no? Tapos, sensitive naman sila sa soft sounds. Diba? No? Yung matanda, no, pagka konting kaluskos, naririnig na yun. Diba? Diba?
siyempre, may kasama akong matanda sa bahay, si nanay. So medyo, na-observe ko rin yun. So sa pangyayaring ito, yung ganyan, ay remember your Creator. Bakit? Para hindi ka malito. Para hindi ka magdamdam o kaya hindi ka mawala ng saya. Ang sinasabi dito, remember what you cannot do, but remember your Creator. So wag nating alalahanin yung hindi natin kayang gawin sa matatanda. Bagkus, anong na ang alalahanin natin? Yung lumikha. Ano ba ibig sabihin pag humina ka na? Nagkakasakit ka na, lumalabo ang mga mata mo, ano ang pinapaalala? Yun nga, ang lumikha. Hindi pinaalala dito yung mga regrets mo sa buhay mo, mga namimiss mo na gawin. So remember your Creator. Pag bata ka, may sakit ka, remember your Creator. Nag-fail ka sa isang exam, yung mga bata, remember your Creator. Nabigo ka, nabasted ka, nasaktan ka, remember your Creator. Bakit? Dahil yan daw ang gamot sa ating lungkot at sa ating hinanakit, sa paghihinayang at sa kawalan ng pag-asa. Kasi kaya nawawalan tayo ng pag-asa at nanghihina, nalulungkot. Bakit? Ano ba naisip natin? Pagka hindi natin naalala ang Panginoon, ang naalala natin, we remember the devil. Pagka ganun. We remember fears, yung pagkatakot. We remember what we don't have. We remember that we lack. Yung kulang natin, naalala natin. Naalala din natin yung weaknesses natin. Pero anong sinabi? Remember your Creator. Itanim po natin sa isip natin yan. Hindi po natin kakalimutan. Kaya kapag dumadaan o dinadalaw ka na yan, mga kapatid, remember ang Panginoon. Banggit ko na kanina, hindi ka na makanguya. Alalahanin mo ng Diyos. Hindi ka makalunok. Remember your God. Meron kang nagfe-fail na bodily organs, body parts. Siyempre, alalahanin mo ang Diyos. Kasi bakit? He created our body. Yung katawan mo, siya ang lumikha. He knows what is going on. Kaya mahirap isipin at maunawa, ang katawan natin ay nagde-depreciates. Kalooban ng Diyos, yung panghihina natin, yung pagtanda natin. Alam namang mabuhay tayo, mabuhay ka naman ng 200, 300 years, 700, sa Old Testament, di ba? Ang lalayo ng agwat kasi sa atin, di ba? Tapos ang lakas-lakas mo pa, So walang ganun. So paano? Di ba? Natandaan nyo si Eva at si Adan, ang original design sa kanya, ang original plan sa kanila, eternal life, di ba? Pero ano nangyari? Dahil nagkasala, nasira, may damage, nagkaroon ng imperfection. So nagkaroon ng kamatayan tsaka death. Kaya hindi kalooban ng Diyos na mabuhay ang tao habang panahon. Ang spirito niya ay di mananatili sa katawang ito forever. Kasi na-damage ng kasalanan. Yung katawang ito ay babalik sa alabok at ang spirito ng Diyos ay babalik naman sa Kanya. Kaya kapag dumarating na ang panahong nagkakasakit ka na, humihina ka na, lumalabo na rin ang mga mata mo, natural yan. Kasi ano naman ang paraan para magwakas ang buhay mo na para bumalik ka sa Diyos? Ano paraan? Meron bang paraan? Siyempre, mamamatay ka. Yun ang tanging paraan lang na magkakasakit ka later on. Diba? Darating yun sa atin. Diba? Bakit yung kapitbahay namin, sigarilyo na sigarilyo, ang haba ng buhay. Diba? So, ibig sabihin, magbe-vape na ako ngayon, tsaka magsisigarilyo ako. Mag-i-stock ako ng maraming sigarilyo sa bahay. Diba? Kasi napapahaba pala, sabi ni Kuya Randy, magpapahaba pala ng buhay yung sigarilyo. Blue Seal pa yung mabili. So, walang ganun. Diba? Tumatawid yan, tumatawid isang, yung nag-exercise, healthy yung living, nabaksakan ng buko, patay. Di ba? Talagang totok sa ulo. Di ba? So, ano lang yun, para-paraan lang yun kung paano ka kukuhanin. Amen? So, excuse lang yun. So, yung iba, kumakain, nahihirinan na rin. Di ba? Gutom na gutom eh. Nahihirinan,
nabulunan, di na nakahinga. Diba? Ano ba ang binibigyan ng diin natin dito? Kung ikaw ay nalalapit na sa panahon na may sakit ka na, o malapit ka ng gumraduate, so yung term ng gumraduate, ito yung magwakas yung buhay mo. Kasi mas magandang pakinggan yung gumraduate kasi mamatay ka na, di ba? Graduate na lang. So, pwede po tayong, huwag po tayong malungkot, don't be depressed dahil ang katawan nito ay bibigay para makawala ang alin, ang spirito at bumalik sa ating Panginoon. Diba? So verse 5 and 6 na tayo. Ayan, haba pala yan. So when people are afraid of heights and dangers in the streets, when the almond tree blossoms and the grasshopper drags itself along and desire no longer is stirred, then people go to their eternal home and mourners go about the streets. 6. Remember him, or remember God, before the silver cord is severed and the golden bowl is broken, before the pitcher is shattered at the spring and the wheel broken at the well. So, kaya malalaman ng isang tao kapag may edad na o may edad na, marami ng kinakatakutan. Sabi diyan, they become more fearful of life. Mga bata, ako rin, naging ganyan din ako. Minsan, ating gabi, madaling araw, nasa karsada pa ako noon. Diba? Barkada. Kumbaga, hindi natatakot. Diba, James? Diba? Hindi kita, basta sinabi ko na sa'yo. Alam ko, hindi mo nang ginagawa yun, di ba? Ayos. So, ganun lang, yung mga kabataan, and then, sa pagtanda naman, masyado na nag-aalala. Yung mga kabataan dito, sasabihin sa'yo ng mga magulang yung matanda, huwag kang magpagabi. Diba? Di ba, James? Huwag magpagabi. Sina Ira. Ano masabi ng mami mo? Magpagabi ka ba? Sabi? Hindi. Para next na pupuntahan mo, hindi ka grounded, di ba? Di ba, sino ba yun? Si Maris, di ba? Papaalam ka, di ba? Papaalam. Di ba? So, siyempre, yung mga bata, pagka pinagsasabi mo yan, minsan galit pa, di ba? Pero pag matanda, nako, gabi na, delikado. Diba? Delikado niya sa labas. So, very cautious na sila sa sign of old age yan. Diba? Makikita natin sa mga matatanda yan. Yung almond tree na binabanggit dyan, ay pag-blossom, yung puting-puti yan, sign of old age na yan. Diba? Ako, marami na rin medyo puti sa gilid. Yeah. So, sign of old age yan. Yung tinutukoy na almond tree. Kasi pag yung almond tree, pagka nagbo-bloom yan, nagbo-blossom, talagang white na white yan. So, yun yung dyan. So, remember your Creator kapag maputi na ang iyong buhok. Diba? Mga ritual, yung kanina, sunod, yung eternal home, ito yung ritual ng funeral. Kapag may ililibing at nakita mo, minsan nalulungkot ka, di ba? Ayoko yatang maranasan muna yan, di ba? O kaya pagka ililibing ako, sana wag doon sa underground. Karamihan kasi underground, Gusto ko rooftop, para medyo maliwalas, tsaka medyo maluwag. So, hindi naman ikaw yun eh. Hindi, katawan mo lang naman nililibing, di ba? So, hindi ka mag-alala kung saan ka malalagay. Lupa lang yun eh. Yun lang yung lupa na sinamahan ng Espiritu ng Diyos. Diba? Hiningahan, and then naging tao. So, kaya dapat mga anak, na meron kayong mga seniors na magulang, katulad ko, hayaan yung kung ano yung hilig nilang gawin, gawin nila. Kung hilig nilang mag-bingo, di ba? Ayaw bingo, di ba? Mag-online shopping. Sorry na, basta online shopping kasi okay lang naman, basta hindi naman ninanakaw yung pantaya, okay pambili, di ba? Okay lang yun. Tapos hayaan mong mamasyal, di ba? Yung mga mahina na, tsaka yung hindi na makapaglakad, i-wheelchair nyo, tapos ilabas nyo, paarawan nyo, pahanginan nyo, di ba? Kung hindi masyadong naliligo, paliguan nyo, di ba? Kasi ganun yung matanda, bisan, hindi naliligo Parang takot na sa tubig So, kasi ministry natin yan, di ba? Pag matatanda, ministry natin, sabi nga ng Panginoon, di ba? You want you to serve them, help them, tsaka support them. Kaya tayong mga anak na buhay pa, mga magulang nyo, umayos tayo, di ba? Umayos kayo.
Remember yung ating Panginoon, Jesus, di ba? Mayroong nililibing. Tatandaan nyo, sa Luke yun, Luke 7, na nililibing, no? Sabi ng apostol, namatay na din ang asawa yan, balo na yan. Tapos ito, namatay naman yung anak niya. Inawat ng ating Panginoon Jesus, sabi niya, dali. Kasi, sinabi niya, oy, bumangon ka. Sabi niya sa anak, napatay. Bumangon ka nga dyan. Yung nanay mo, wala mag-aalaga. Kaya huwag ka munang mamatay. Hindi mo pa oras. Diba? Kaya wag muna tayong mamatay. Walang mag-aalaga sa ating mga magulang. Diba? Kasi kaya mas maganda yung anak ang maglilibing sa magulang. Diba? Hindi masaklap naman yung anak ay yung magulang ang maglilibing sa anak. Ha? Baliktad 'yun pagka yung nauna ka, yung anak. So mas maganda mauna yung magulang kasi matanda na. So ikaw na may mag-aalaga sa kanya. Ano lang yan, cycle lang yan. Pagka ikaw naman tumanda, yung anak mo naman na mag-aano sa'yo, asikaso. So yung young people, it's our duty to take care of our bodies. And I suggest na balance lang ang ating paglamon. At sana mag-exercise tayo. Hanggang kaya pa, hanggat bata. Galaw-galaw din pag may time, di ba? Sabi nila, galaw-galaw tayo pag may time. Para bumuti ang pakiramdam. Kaya nagkakasakit ang mga bata ngayon dahil sa mga bad habits. Tsaka wrong lifestyles. So hindi ko naman tinitira hindi nag-exercise dito Sorry yung tinatamaan. Pero para sa inyo po 'yan. Ikabubuti niyo po 'yan, di ba? Baka 2 weeks, 3 weeks may abs na kayo, di ba? Oh, di ba? O ab kasi isa lang. So siyempre, yung pagka ginagawa niyo naman yung balanced diet at exercise, ibig sabihin, hindi naman kayo magkakasakit. Siyempre, magkakasakit pa rin naman kayo. Pero may iwasan niyo yung magkasakit. Tsaka, hahaba pa ang buhay niyo. Di ba? So, verse 7 po tayo. Ayan. In the dust returns to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. So, itong passage na ito ay nagbibigay ng very beautiful perspective on death. Ang katawan ko lang ang magwe-waste away, ang katawan ko lang ang mamamatay. Ang totoo niyan, hindi namatay mga kinain mo, magiging magiging rin yan. Pagka mga vitamins na kinain mo, yung iron, zinc, babalik sa yan, sa lupa. At magiging prutas uli yan, Kakainin, kumbaga, recycle. Magkakaroon ng recycle yung ginawa na yung sa katawan mo. So the spirit will return to God, the separation of body and spirit. Wala ba? Parang wala yung dyan. So siyempre, the separation of body and spirit, yung sabi dun sa verse natin. And the Spirit of God is the Spirit of God, return of the Spirit to God is the greatest journey. So yun daw. Yung verse na yan, na parang nauna yata. Yan? Nauna yung crush ni Mami. Yan, tama. So wala naman tayong taong gustong gumraduate agad. Hindi sa pag-aaral, yung buhay natin. No? Kaya wag muna tayong to die is gain. Okay na muna tayo dito sa to live is Christ. Diba? Sino pa gustong mabuhay? Ayaw muna mamatay. Siyempre, lahat tayo. Pero kung talagang hindi na kaya, it's time di ba? It is the greatest journey. Yung bumalik ang spirito mo sa ating Panginoon. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:52, nakalagay na, in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. And then sumunod, basahin natin sumunod. 1 John 3:2. Dear friends, now we are children of God, and we will be, has not yet been made known, but we know that when Christ appears, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. So ang sabi diyan, hindi ko alam talaga kung ano ang detail ng eternal life.
kung ano ang itsura natin. Pero ito lang ang sure ko, alam ko, na magiging kamukha tayo ni Kristo. Kung ano siya, magiging ganun din tayo. In other words, we will be in the same vibration. We are able to see, to know, and understand each other. Remember your Creator because you will be like Him. Magiging katulad tayo ng Panginoon. And then verse 8, meaningless, says the teacher. Everything is meaningless. So sa huli niyang sinabi, discourse o panayam, sabi ng preacher, all is vanity. Meaning din ng meaningless. Lahat ay walang kabuluhan. Sinabi rin niya sa umpisa yan, sa Ecclesiastes 1:2, binanggit din niya. At binibigyan din the emptiness of life without God. Kung titignan niyo ang buhay, under the sun, may binabanggit doon sa Ecclesiastes, under the sun, it refers to world or earth. Yung under the sun. So habang nabubuhay ka dito sa mundong ito or under the sun, kaninang binanggit natin, at nag-i-enjoy ka, at binigyan ka ng Diyos ng maraming bagay like position, power, health. Parang si Solomon, di ba? Meron din siyang ganung attributes na accept niya sa ating Panginoon at di mo siya ina-acknowledge bilang Diyos or you don't remember Him, di mo na siya naaalala at nagdwell ka doon sa mga bagay na walang eternal significance. It's only chasing the wind or only chasing after the wind. Diba? Parang humahabol ka na sa hangin. Sino nakaranas na hinahabol yung hangin? Diba? Nakahabol nyo ba? Hindi, di ba? Parang ganun din yung ibig sabihin nitong Si Solomon, sinubukan niyang hanapin yung makamundong kaligayahan, pero ang nangyari, parang parang walang kwenta. Bagamat matalino, naisip niya yun, pero hinanap pa rin niya yung human Diba? So para ka daw humahabol sa hangin. Yung kasing chasing after the wind is a metaphor for pursuing futility. Yung futility, ito yung walang kwenta nga, yung meaningless. Diba? Parang, di ba, parang kang may ginagawa ka, parang sumuntok ka lang sa buwan. Diba? Kumbaga, parang lang yun, yung parang baliwala yung gagawin natin, parang suntok sa buwan yan. So, yung parang yung ganun ang ibig sabihin nun. So, verse 9 and 10, si Solomon, explain niya yung trabaho niya rito. Yeah. Not only was the teacher wise, matalino, but he also imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. The teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true. So si Solomon, in-explain niya yung kanyang trabaho bilang teacher of God's truth. Bilang wise man, nag-aral siya, nag-explored, nag-aral ng maraming subject. At ilang mga conclusion niya sinulat sa Proverbs. So inipon, inayos niya, at ginandahan ni Solomon para lalong maunawaan natin at para lalong magkaroon ng equipping para ma-enjoy natin ang buhay. So yun yung ibig sabihin niya. Sa verse 11, sabi diyan, sama na natin yung 12, the words of the wise are like goads. Their collected sayings like firmly embedded nails given by one shepherd. Ito yung verse 12, be warned, my son, of anything in addition to them. So words of wisdom is just like stick of a farmer. Sinasabi diyan. It makes the animals move. Diba? Yung stick, siya yung nagmamando, di ba? Sa mga, kung nasa farm kayo, yun ang magmamando, may mga animals. So this saying comes from God, our shepherd, and their nails are fastened their things together. Kung meron kang understanding, principles of life, yung magulo, umaayos. Yung malabo, lumilinaw. Nagkakaroon ka ng direksyon sa ginagawa mo sa buhay mo. Yun ang ibig sabihin niya, yung sa 11. And then, the statement sa 12, the statement ni Solomon na ito ay winawarningan tayo. Yan, be warned. Na hindi basta-basta maniniwala sa mga nababasa natin. Diba? Madali tayong maniwala eh. Sa totoo lang, maraming books na pwedeng basahin at pag-aaralan. Pwede yan. Diba? Mga references natin. Pwede ka pang maghanap ng kung saan-saan
Pero ang sabi ng author o si Solomon, mapapagod ka lang. Huwag mo nang gawin yan. Sa Biblia lang, sapat na. Diba? Ang Biblia nga ay hindi mo nga matapos-tapos eh. Diba? Diba, nagkakaroon tayo ng Bible reading ba? Minsan hindi natin ma-catch up, di ba? So, ang Biblia, kompleto na yan. No? Andiyan na yung pasimula at ang wakas. Ang pagbabalik ni Kristo, nandiyan na rin. So, in a matter of speaking, wag mo nang dagdagan. Sabihin, at maghanap kung saan-saan pa. Magugulo at mapapagod ka lang. I-practice mo na lang yung dapat mong paniwalaan. I-practice mo yung nalalaman mo. Kasi sa sobrang pag-aaral, ang tendency niyan, malilito ka lang. I-practice the beautiful ideas ng ating pananampalataya. So verse 13 tsaka 14. So ito na yung last natin. Yeah. Now, all has been heard. Oh. Here is the conclusion of the matter. So ito pala yung bottom line tsaka end game, okay? And result. Ano sabi diyan? Fear God and keep His commandments. For this the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. So, marinig mo pala yan, mabasa mo lang, wow, parang ito na yung ito na yung katapusan. Ito yung ating conclusion. Pinag-aralan kasi niyan lahat di ba? Pinag-aralan ang dapat pag-aralan, itinanong ang dapat itanong, sinuri lahat ng dapat suriin. Si Solomon, siyempre matalino, no? Naging naging agricultural, no? Okay, agriculture, architecture, naging lawyer si Solomon, no? Kaya kung bibigyan mo ng medalya si nasa kanya lahat Ginawa na niya ang lahat. Ang sabi nga niya, no, I deny myself no pleasure. Yung kataga niya. Lahat ng saya, pinasok ko. Lahat ng sarap, nilasap ko. Lahat ng babasahin, binasa ko. Lahat ng ginawa ko, nagawa ko na. Diba? Binanggit na rin na kanina, sasabi niya, papunta pa lang kayo, pabalik na ako. Kaya, ang sana sabi ko sa iyo, huwag ka nang pumunta. Masasayang lang ang pagod mo. Ito lang ang sasabihin ko. Yan ang sabi niya dyan. Ito lang ang mahalaga. Kung malilito pa kayo, ang sabi niya, fear God. At gawin mo ang utos ng Panginoon. Matakot ka sa Diyos. Ibig sabihin. Sundin ang kanyang mga utos. Bakit? Kasi haharap tayo sa Diyos. At hindi natin maiwasan yan at huhusgahan. Ang ibang tao are only spending their lives, iba wasting, a few are investing their lives. Yeah. Recently lang, ito lang, nung namatay yung pinsan ko, so anong ginawa niya? Meron kaming idea na ganun yung ginagawa niya, so namatay. Dahil sa, di pa naman sure kung ano yung kinamatay, na overdose daw sa gamot. So, kaya, she spent her life, wasting, maaring dala ng problema or anything. So, yung a few are investing, yung iba wasting. Kaya dapat ito ang gawin natin sa atin, sabi ng author, fear God, matakot tayo sa Diyos, and follow His commandments. Dahil may judgment. Lahat ng deed natin, mabuti man yan o masama, nakatago man yan o hindi, i-judge tayo. Kaya, in every stage of life, next, youth ka man, young adult ka man, old ka man, o super senior, ito dapat ang gawin mo. Fear God, keep His commandments, enjoy life, and ready to return to God. So di lang yung matanda ang kinukuhanin ng Diyos Kahit bata pa, kinukuha minsan, di ba? Diba? Minsan pinapanganak pa lang, kinukuha na Diba? Sabi nga sa Proverbs 1:7, the fear of the Lord is that attitude of reverence.
May respeto ka dapat sa Diyos. Meron kang respeto sa kanyang kapangyarihan and His greatness. Ang taong may takot sa Diyos will pay attention to His word and obey it. So ang Diyos, nilikha ang buhay. He knows how it should be managed. O, di ba? Ang buhay natin, dahil ang isa sa mga assignment natin, di ba? Yung maging steward tayo, di ba? So how we manage our life. Alam ng Panginoon yan. The fear of the Lord, dapat mag-result yan ng obedient living. Otherwise, yung fear na sinasabi dyan is a sham. Hindi po yung number 9, hindi sham. Sham. Sabihin, pagkukunwari o hypocrite, ang ibig sabihin. Ang dedicated na believer must spend his time araw-araw sa Word, getting to know the Father, ang ating Panginoon, at madiscover natin yung kanyang kalooban. Yun lang naman tanging paraan dun eh. So si Solomon, nakita niya yung buhay, no? Under the sun, lahat ay fragmented o pira-piraso. Nakita niya yun. At walang makitang pattern. Pero nung makita niya yung buhay, in God's point of view, nagkaroon ng kabuuan. Dati pira-piraso, ngayon nagkaroon ng buo nung nakita niya yung point of view ng Panginoon. So, ang taong gusto magkaroon ng wholeness, dapat magsimula tayo sa Diyos. Katulad ng mga bata, para magkaroon tayo ng pattern, magkaroon tayo ng wholeness, dapat sa bata pa lang, inumpisahan mo na. Youth season is the most beautiful season. Peak season. Kumbaga, ito yung prime of your life. Kumbaga, ito yung, kung sa sports, ito yung prime mo, kasikatan mo sa sports. Sa buhay natin, ito yung days ng iyong kumbaga, pagyabong mo. Sooner or later, tatanda ka na rin. May iwanan mo na yan, hindi mo na makikita. Kasi bakit? Kasi dito ka pinakamaraming oras. Dito ka pinakamalakas, meron kang energy, alert pa yung senses mo. At dito ka pinakamalayang mag-serve sa Panginoon. That's why sa season na ito, ang best part para magpagamit at magpahubog sa Diyos. Kasi pwede ka naman mag-enjoy, di ba, kids? Diba? Habang naglilingkod sa Diyos, di ba? Pwede, di ba? Pwede yun. Pwede kang mangarap nang hindi mo malilimutan ang relasyon mo sa Panginoon. Kasi minsan, nangyayari sa mga bata kasi, nalilimutan na eh. Di ba? Na-i-influence ng mundo. Natatangay, nadadala. Kaya bata pa lang, dapat maintindihan nyo na. Huwag kayong magsawang umattend. Sila Kuya Raymart, sila hindi nagsasawa, sila Kuya Lawrence. Kasi gusto niya kayong mabigyan ng tamang direksyon. Kasi sino ba yung ayaw na dapat ma-direct kayo sa tamang direksyon. Kasi yung kabataan, yung madaling madaya din ng kaaway. Madaling matangay, di ba? Yun yung pinopoint ni Solomon. Dapat bata pa lang naiisip nyo na yan. So mga matanda naman, sa old naman, katulad namin, magpatuloy lang tayo at manatili sa presensya ng Diyos. Maging tapat hanggang wakas, di ba? Ano din sa Bible yan. Kung sino yung magiging tapat sa wakas, siyang maliligtas. Enjoy our life, kami. Enjoy your life. Mga kaya at pwede pang gawin na natin. Habang meron pang natitirang lakas. Di ba, kids? Kaya remember God, remember our Creator. So yun lang naman yung sumatotal ni Solomon doon. Yun yung conclusion niya. Diba? Solomon kasi nasa Diyos siya nung una eh. Diba? Lahat ng victory binibigay sa kanya, lahat ng wealth binibigay. Pero nangyari, despite of that, nadapa pa rin siya, tumalikod pa siya sa Panginoon. Winarningan na siya ng Panginoon, ilang beses, nagpakita sa kanya, ano ginawa niya? Inignore niya. He remember yung yung sinasabi nga niya, yung makamundong pamararaan.
Sinalisik niya o hinanap niya yung, yung temporal things. Ano yung inacquire niya? Ang dami niya inacquire. Kasi nagkaroon siya ng takot eh. Pero mo, kasama mo na ang Diyos, tapos natatakot ka pa. Diba? Nasa inyo na yung, parang nasa kanya ni lahat. Kaharian, kapangyarihan, karangyaan. Tapos nag-drift away pa siya sa Panginoon. Diba? Pa-observe niyo ba yun? Kung nasa inyo ang Panginoon, maaari ka bang matakot? Medyo, pero hindi dapat ganun kasi Diyos na yung makapangyarihan ng Panginoon. Bakit ka pa matatakot? Guruin mo, nakipagkampi pa siya sa mga iba-ibang bansa. Kasi nga, baka sabi niya, maagawan siya ng trono. Diba? Pinakasalan niya yung mga prinsesa. Siyempre, pagka pinakasalan mo yung bawat prinsesa ng mga bawat nasyon, giging kakampi mo na yun, siyempre. Diba? Giging alliance na kayo. So, anong gagawin nun? Hindi magkakakampi-kampi na kayo. So, hindi ka matatanggalan ng trono o kaya ng kapangyarihan. Yun yung fear niya. Kaya anong sabi ng Panginoon, bakit mo ginagawa yan? Ilang beses ka na winawarningan, sinaway, ginawa mo pa rin. Kaya, he didn't remember God. He remembered yung life under the sun. And he's just chasing after the wind. Diba? It's all meaningless kung wala ka sa Panginoon. Pero kung nasa Panginoon ka, magiging meaningful. Amen? Sige, let's pray. Father God, Lord, sa umagang ito, kami nagpupuri at papasalamat sa mensahe mo ngayon na alam namin na lahat ng bagay o lahat ng nangyayari sa aming buhay ay sadyang ito po ay mangyayari sa aming buhay. Yung mga difficulties, mga evil days sa buhay namin ay mangyayari. Alalahanin ka lang namin, Lord, sa mga bagay na yon, lahat ng stages of our life, lahat ng nangyayari sa aming paligid, sa aming buhay, aming pagkabataan o kami tumanda ay lagi namin kayong aalalahanin. Pagkus na kami ay minsan nalilihis, iba ang naiisip at nalilimutan kayo, Lord. Bigyan niyo kami ng katalinuhan upang hindi magawa yung dapat na maaring magawa, kundi patuloy namin kayong aalalahanin at papurihan at pasalamatan sa aming buhay. Ito po yung among samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen.